Tignan nyo dito sa Japan guys, imbis na kabayo yung humihila sa kalesa, itong mga hapon ang humihila. Hi guys! Huling buong araw ko na dito sa Tokyo. Sabi ko susulitin ko. Pagkalabas ko ng Airbnb, meron ako nakita mga sasakyan ng kukul. Kung nakikita nyo sa panahon guys, sobrang makulimlim nga. Mukhang uulan. At maya-maya, hindi lang mukha, talagang bumuhos na nga yung ulan. Sobrang lakas as in. Buti na lang meron akong payong laging bit-bit. Naisip ko nga kung kailan naman nabawi ko na yung energy ko at talagang gustong gusto ko nang gumala ngayon. Saka naman hindi pa gumanda yung panahon. Kaya naghanap na lang ako ng mapagsistayan. Sakto, meron ako nakitang cafe na mukhang masarap din yung mga pagkain nila dito. Alas 12 na rin ito at hindi pa ako kumakain. Pagkapasok ko nga dito walang ibang tao kundi ako lang. Pero grabe sobrang aesthetic din ng loob. Kaso guys, pagkatanggap ko ng order ko, bigla ko nalula kasi grabe sobrang laki. Hindi ko alam kung kaya ko to ubusin mag-isa. Kapag ganitong mag-isa ako bumabiyahe, mag-isa ako nagta-travel. Yung dalawang struggles ko guys is madalas ako naliligaw. Tapos itong pangalawa, hindi ko nauubos yung mga pagkain ko. Kaya guys, wag na kayo magtaka kung bakit si Jonathan nadadagdagan ng timbang tapos ako naman pumapayat. Nung nakita ko nga na tumila na yung ulan, lumabas na rin ako. Tignan nyo tong skytree guys, halos hindi na makita yung tuktok. Ang ganda rin ng umulan kasi hindi na masyado mainit. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na rickshaw dito sa Japan na tao yung humihila. Kapag pumunta kayo dito sa Asakusa, marami kayong makikitang ganyan. Grabe yung mga hapon magtrabaho, no? Talagang yung iba siguro ayaw gawin to dahil para na rin sa dignidad. Pero syempre, iba kasi talaga ang mindset ng mga hapon. Kapag nga customer ka dito sa Japan, merong mga businesses na talagang lumuluhod pa sila sa customer. Kapag nga meron akong mga na-encounter na ganun, halos gusto ko na lang sila hilahin paakyat at para tumayo na lang kami pareho. Nung una talaga naiilang ako sobra. Nakita ko nga sa rickshaw, ang dami mga nakasakay, mga foreigners. Marami din talaga gustong maka-experience nun. Dahil nga masama ang panahon at paulan-ulan, naganap ako ng indoor na pwede kong galaan. At sakto guys, meron akong museum na gustong puntahan dito sa may Tokyo. Kaso yung mga last na punta ko, hindi pa tapos yung renovation. Tignan nyo yung mga payong dito guys, nakalock pa. Meron nga ako naririnig na yung cellphone dito hindi kinukuha pero payong nawawala. Hindi ko lang alam kasi hindi ko pa naman na-experience. Ilang beses ko na rin naiwan yung payong ko pero kahit umabot ng 1 linggo, 2 linggo, wala talagang kumukuha guys. Nakabili na nga ako ng ticket ko at meron ditong mga guide. Sobrang ganda at flexible kasi guys, lahat na ng language meron sila dito. Ayoko na pahirapan yung sarili ko sa Japanese, dito na ako sa English. Meron din silang mga locker na pwede nyong magamit, lalo para sa mga travelers na ang daming bitbit. Nandito nga pala ako ngayon guys sa Edo Museum. Na grabe, pagkapasok ko dito, ibang-iba yung vibes. Nakapunta na ako sa mga Showa Museum pero iba pala talaga kapag ka-Edo period na. Sobrang ganda dito sa loob. Sa mga malapit lang dito, sobrang recommended to guys. Or para sa mga magta-travel around this area, don't miss this Edo Museum. Sobrang amazing. Ang lakas nga maka-solo museum date netong peg ko ngayon. At talagang kahit mag-isa ako dito guys, sobrang na-enjoy ko kasi grabe ang ganda talaga ng mga nakikita ko. Though, hindi lang ako masyado natututo kasi guys, kapag kakasama ko si Jonathan sa mga ganitong klaseng museum, parang literal na meron akong human encyclopedia. Pero ngayon nga na mag-isa lang ako, pinipili ko lang yung mga gusto kong aralin. Sa sobrang dami ba naman neto guys, aralin ko isa-isa yung mga makikita ko dito. Ang masasabi ko lang sa museum na to, talagang pinag-isipan, pinagplanuhan. Ang ganda ng pagpapakita at pagpaparamdam nila sa mga taong bibisita na talagang ganito yung panahon ng Edo period. Marami na akong museums, restaurants at mga lugar na nakita at napuntahan na pinakita ang Showa era. Ngayon nga lang tong Edo period. At alam nyo ba guys kung anong taon to? Simula lang naman ng 1603 hanggang 1868. Katulad ng mga napapanood natin. Ito yung ginagamit nilang sasakyan dati para i-travel yung mga taong matataas yung trono. At talagang merong mga kapangyarihan. Ayan guys, so meron nga mga sumubok umupo dyan. Tipong ang sarap ng buhay nung nasa loob na nakaupo. Pero tignan nyo naman itong nagbibit-bit sa kanya. Parang napakahirap ng trabaho. E buti na lang sa panahon natin ngayon, ang dami ng klase ng transportation. Na talagang mamimili ka na lang kung ano yung sasakyan mo. Bali guys, merong dalawang klase ng exhibition dito. Merong special exhibition pero ito nga permanent exhibition lang yung pinili ko. Kasi late na rin ako nakarating. Bibiling ko nga sana 2 ticket para dun sa permanent at saka sa special. Pero in-advise ako ng crew na baka
hindi ko na masulit kapag kadalawa yung pinili ko kasi sobrang laki talaga. Kukulangin yung oras. Tignan nyo guys, yung panahon dati nag-aaral na pala sila. Kaso lang, meron nga akong napansin dito sa loob ng classroom. Bukod sa bakit merong batukan na nangyayari, bakit merong katana dito sa loob. Nung panahon din ng Edo period, sa well sila kumukuha ng tubig. At ayan nga, in-explain din dito. Kayo ba guys, nasubukan nyo nang kumuha ng tubig sa balon? Ako kasi na-try ko na yun. Isa sa pinaka-interesting na nakita ko dito ay yung itsura ng toilet nung unang panahon. Tignan nyo, nasa lapag talaga yung inidoro nila dati pa. Ito naman yung panlalaki. Kaya pala hanggang ngayon kapag pumupunta ako sa ibang toilet dito sa Japan, yung mga Japanese toilet nasa lapag. Meron pa rin bowl pero nakadikit sa sahig. Hindi nga komportable kapag ganun yung toilet. Usually naman merong option na Western toilet at Japanese toilet. At kapag nga Japanese toilet na lang yung natitira, naku guys, naghihintay talaga ako na mabakante yung Western toilet. Ang maganda rin sa museum na to ay maraming mga bagay na talagang ipapasubok sa'yo. Hindi yun talagang manonood ka lang, titingin, magbabasa ng mga makikita mo sa paligid. Maraming mga bagay dito na talagang gusto nilang ma-experience mo rin. Meron nga ring hallway na talagang pwede mong pasukin. At saka yung vibes talagang grabe, sobrang panalo. At tignan nyo naman yung effort sa paggawa ng napakarami at napakaliliit na mga taong to. Para ipakita yung klase ng festival na sineselebrate dati. At para rin ipakita yung itsura ng Tokyo nung unang panahon. Sayang at konti na lang din talaga yung time ko. Kaya hindi ko na masyado naaral lahat. Kahit pala nung panahon ng Edo period meron ng ganitong musical. Ito yung hallway na pwede kang maglakad. Maya-maya nga narinig ko na yung music na sign na para lumabas na yung mga tao. Kasi close na yung establishment at yun yung way nila sa pagpapalabas at pagsasabi na guys, labas na. Tipong talagang sobrang galang pa rin. Kahit nga pauwi na ako, sobrang na-amaze ako kasi ang ganda ng escalator. Sabi ko nung bumababa ako parang walang katapusan kasi guys, sobrang haba pala neto. First time ko makapunta dito pero gustong gusto ko na agad balikan. Gusto ko puntahan yung library at saka yung special exhibition. At sana medyo mas marami akong time para mas naaral ko yung mga bawat detalye. Kasi guys, halos 1 oras lang ako nagstay dito. Tapos ayun, nagsara na din. Habang naglalakad pabalik ng Airbnb, meron nga ako nakita ditong matanda. Actually guys, sobrang layo niya sa akin. Naka-zoom lang tong camera ko ng sobrang zoom. Nasa gitna siya ng kalsada at ina-expect ko nga na merong tutulong sa kanya. Kasi parang nahihirapan siya sa pagpulot ng bag niya. Pero guys, grabe, literal na nasa Tokyo nga ako. Totoo nga na ang kukold ng mga tao dito. Hindi naman siguro lahat pero parang karamihan. Kasi dinaan-daanan lang talaga siya ng mga taong nakakita sa kanya. Nung nakapag-decide na ako na pupuntahan ko siya para tulungan, sa sobrang layo ko papunta pa lang ako sa kanya na ayos at napulot niya na yung bag niya ng maayos. Nang mag-isa at walang tumutulong sa kanya, talagang nakita ko yung struggle niya. Pero kung sa Toyama yun nangyari, talagang maraming tutulong sa kanya, lalo na sa gitna siya ng kalsada. Binibida na naman ng Toyama.